Naalala ko nung college days habang naglalakad ako sa campus para kunin ang transcript of records ko, narinig ko ang mga pabulong na usapan sa paligid. Nakakaloka. Loser. Tignan mo nga yung buhok niya. Ano bang meron sa damit niya? Paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko habang naririnig ko ang mga panlalait nila. Self, kalma ka lang. Huwag mo na lang pakinggan. Pasok sa isang tenga, labas sa kabila. Hindi lang nila sinasadya yan. Naboboard lang sila. Maglakad ka na lang. Pero hindi doon natapos. May narinig pa akong mas malala. Oy? Nabalitaan ko na meron siyang nobyo ng 3 taon, pero nung subukang halikan siya, nagwala raw. Tapos tinawag ang mga pulis at sinabing sinasaktan siya. Hay naku, ignorante. Parang gusto kong maglaho sa kinatatayuan ko. Para akong binabalot ng usok ng kahihiyan, pero pilit kong tinatapangan ng sarili ko. Biglang, Hoy Kim! Lumingon ako, si Simon! Nakangiti siyang naglalakad papalapit sa akin. Medyo nahiya pa ako kaya itinaas ko ang salamin ko bago ko siya binati. Hi Simon, andito ka na pala, sabi ko ng mahina. Si Simon ang best friend ko. Sweet siya pero may girlfriend na si Althea. Matagal na kaming magkaibigan simula pa nung 8 taon pa lang ako. Lagi niya akong ipinagtatanggol kapag may nangaapi sa akin. Oh, kamusta na ang best friend kong si Pangit? Tanong niya, gamit ang palayaw na siya mismo ang nagbigay sa akin noon pang 8 taong gulang kami. Tanghali, tuwing umuulan at nag-aaway ang mga magulang ko, sa bahay nila ako tumatakbo. Kapag nakikita niya akong umiiyak, inaasar niya ako pero pagkatapos noon, naglalaro na kami. Ngumiti ako at sinagot siya. Okay lang naman ako. Pero hindi siya kumbinsido. Tinitigan niya ako ng malalim. Talaga? Sigurado ka? Wala namang nangugulo sa'yo? Si Simon, bukod sa pagiging atleta, kinatatakutan din ng mga tao rito. Gwapo siya, matangkad, matipuno, at kapag siya ang nagsalita, nakikinig ang karamihan. Siya ang laging pumuprotekta sa akin. Wala naman, okay lang ako. Hayaan mo na sila, sanay na ako, sagot ko, pilit nang ngumingiti. Pero sumagot siya agad, matigas ang tono. Kapag may nambubuli sa'yo, sabihin mo lang sa akin, alam mo namang ako ang tagapagtanggol mo, 'di ba? Tumango lang ako. Ayokong dagdagan pa ang iniisip niya. Pagkatapos naming mag-usap, naghiwalay na muna kami para asikasuhin ang mga kailangan naming gawin. Nang matapos ko ang pakay ko, umupo ako sa isang bench malapit sa court at mini forest ng university. Tahimik kong pinagmasdan ang paligid, dito ako nag-aral, dito ako lumaki. Naalala ko bigla ang isang pangyayari noon. Nung nag-aaral pa ako sa college, habang naglalakad ako sa campus, hawak-hawak ko ang mga mabibigat kong libro, inayos ko ang salamin ko. At bigla na lang akong nadapa. Ang lakas ng impact, ang sakit. Mabilis akong bumangon pero narinig ko ang mga hagik-hik sa paligid. At nang tumingala ako, nakita ko ang isang grupo ng mayayamang atleta nakatingin sa akin na parang isang joker ako sa paningin nila. At doon nagsimula ang isa na namang alaala na hindi ko malilimutan. Tumatawa sila. Hindi pa nakontento, may tumuro pa sa akin. Ay nako, nadapa na naman ang kawawang si Kim. Si Vince yun, lagi na lang siyang may sinasabi sa buhay ko na para bang siya ang may-ari ng mundo. O, anong gagawin natin mga pare? Tanong niya sa mga kaibigan niyang walang ginawa kundi sumang-ayon sa kanya. Lumapit siya sa akin, nakangisi. May kinuha siya mula sa mga nahulog kong gamit. Isang notebook. Hindi ko alam. Hindi ko namalayan. Sakto namang nag-ring ang bell. Kailangan nang pumasok sa classroom. Umalis sila, nagbubulungan, nagkikibit-balikat na para bang walang nangyari. Ang hindi ko alam, yung notebook na kinuha ni Vince, hindi lang basta notebook. Diary ko pala yon. Hindi ko napansin, hindi ko rin naisip agad. Ang napansin ko lang ay si Simon, na biglang sumulpot at tinulungan akong tumayo. Hindi na niya naabutan si Vince at ang tropa niya. Hindi niya na ako ipinaghigante. Hindi niya na ako naipagtanggol. Pero sa tingin ko, kahit hindi niya sabihin, alam kong gusto niyang balikan ang mga yon at sapakin isa-isa. At doon natapos ang alaala ko. Ngayon, bumalik tayo sa kasalukuyan. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata. Puti. Lahat puti. Teka, bakit parang lumulutang ako? Napaka-peaceful.
Napakatahimik. Teka lang, patay na ba ako? Nasa langit na ba ako? Ito na ba ang araw na makikilala ko si Papa God? May kakaiba akong nakikita sa harapan ko. Naririnig ko ang boses ng kung sino. Miss, breathe please. Sino yon? Mas naging maliwanag ang paligid. Minulat ko ang mga mata ko ng buo. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. May mainit na bagay na dumampi sa labi ko. Parang may humahalik sa akin. Wait, ano to? Dahil ako nga si Kim at medyo may pagka-weirdo ako, naisip ko, total, parang patay na rin naman ako. Di tumugon na lang ako sa halik. At ayun na nga, sumabay ako. Pero ang hindi ko inasahan, pagdilat ko ng mata nanlaki ang mata ko. Pamilyar ang mukha ng lalaki sa harap ko. Nagkatinginan kaming dalawa, nagbasa siya ng labi. Ako naman, parang gusto ko nang lumubog sa lupa. Okay ka lang ba, miss? Tanong niya. Nahimatay ka kanina, kaya nawalan ako ng choice. Sini-CPR kita. CPR nga ba yon? Or pagkakataon niya lang para... Ayoko nang ituloy ang iniisip ko. Napatayo ako bigla. I'm sorry, I have to go. Tumakbo ako. Sobrang bilis. Ni hindi na ako lumingon. Pagka-uwi ko sa apartment, hindi ko pa rin maalis sa isip ko ang nangyari, lalo na ang mukha niya. Nakaka-frustrate. Kilala ko siya, sigurado ako. Pero hindi ko maalala kung saan o kailan. Dahil sa kakaisip at sa pagod na rin siguro, nakatulog ako. Kim, gising na! Narinig ko ang isang pamilyar at komportableng boses. Pero antok na antok pa ako kaya umungot ako. Saglit lang. Iwan mo muna ako. Tumawa siya. Girl, bumangon ka na. Alam kong kanina ka pa natutulog. Sige ka, kapag hindi ka gumising riyan, tatapunan kita ng isang balding tubig. Napabalikwas ako ng upo. Heto na, nakaupo na. Napailing si Simon, nakatayo sa tabi ko, nakapamewang. Tiningnan niya ako ng may pagtataka. Ano ba kasi ang nangyari? Umiling lang ako. Sinubukan kong ipaliwanag. Nahimatay kasi ako kanina, siguro dahil sa init. Pero may sumagip naman sa akin. Nag-kiss kami. Kunot nung tiningnan ako ni Simon. Sino naman yon? Huminga ako ng malalim. Binalikan ko sa isip ko ang mukha ng lalaking yon. Alam kong kilala ko siya pero hindi ko talaga matandaan hanggang sa napatigil ako nang makita ko ang oras. Oh my gosh, may interview nga pala ako ngayon. Napalundag ako sa kama, dali-daling nagbihis. Habang nagmamadali papunta sa pintuan, lumingon ako kay Simon. Ipagdasal mo ko ha, sana makuha ko tong trabaho. Ngumiti siya. Siyempre naman. At sa araw na to, hindi ko pa alam kung anong mas nakakakaba, ang job interview ko o ang lalaking nagbigay sa akin ng unang halik na hindi ko maalala kung sino. Habang naglalakad ako papunta sa building kung saan ako mag-a-apply, pilit kong pinapakalma ang sarili ko. Dapat focused lang ako. Hindi ko pwedeng sayangin ang pagkakataong ito. Pagdating sa reception, tinanong ko kung saan ang opisina ng taong mag-i-interview sa akin. Excuse me, saan po ang hiring dito? Third floor, room 305 ma'am, sagot ng receptionist. Tumango ako at dumiretso na sa elevator. Pagdating ko sa tamang palapag, huminga muna ako ng malalim bago lumabas. Nasa harap ko na ang pintuan ng opisina niya. Kumatok ako 2 beses. Come in. Isang malalim na boses. Teka, bakit parang pamilyar ang boses? Napailing ako. Kim, para sa work ito. Dahan-dahan akong pumasok. At nang makita ko ang lalaking nakaupo sa mesa, napanganga ako. Chinito, matikas ang katawan, may malaking braso. Hindi nakakatakot pero may presence na hindi mo pwedeng baliwalain at higit sa lahat siya ang lalaking nag-CPR sa akin. Siya ang lalaking humalik sa akin. Siya si Vince. Naku po. Pinagmasdan ko siyang mabuti. Hindi niya pa rin ako tinitingnan dahil may pinipirmahan siyang mga dokumento. Gusto kong magpasalamat. Gusto kong sabihin sa kanya na naaalala ko siya. Pero, paano kung hindi niya ako maalala? Naghintay ako ng ilang minuto, tahimik lang ako, tinitigan ko lang siya. At nang sa wakas ay itinaas niya ang kanyang mukha, nakita ko kung paano siya nagulat. Napansin ko ang bahagyang pagkunot ng noo niya habang tinitingnan ako. Sa isip-isip ko, naaalala niya ba ako?
Pero imbes na itanong niya kung saan kami nagkita, bumalik siya sa pagiging formal. Ah, Miss Kim Sanchez, right? Tanong niya. Maupo ka na, mag-uumpisa na tayo sa interview. Tumango lang ako. Pinilit kong itinatago ang kaba ko. So, nabasa ko na ang biodata mo. Alam ko na ang mga personal na impormasyon tungkol sa'yo. Dumiretso na tayo sa tanong, why should I hire you? Diretso, wala nang paligoy-ligoy. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Pero hindi ako pwedeng magpatalo sa kaba. Huminga ako ng malalim at sinagot siya ng maayos. 1, 2, 3 tanong lang ang naibigay niya. At pagkatapos nun, okay, Miss Sanchez, you are hired. Ha? Napalunok ako. Nanlaki ang mata ko. Ganun lang? 3 tanong lang? Kakaiba ito sa mga interview na napuntahan ko. Pero kahit nagtataka ako, nanaigang tuwa sa puso ko. Sa wakas, may nag-hire na rin sa akin. Ito na ang pagkakataon ko para ipakita na kaya ko, na hindi lang ako ang laging naaapi. At kahit hindi ako kasing kinis o kasing ganda ng ibang aplikante, alam kong matalino ako at maaasahan sa maraming bagay. Kinabukasan, opisyal na akong nagtatrabaho bilang eksekutibong asistente. Sa totoo lang, pwede akong ma-promote sa mas mataas na posisyon. Pero dahil hindi naman kagandahan ang itsura ko, hindi ako nabibigyan ng sapat na pagkakataon. Pero ayos lang, basta may trabaho, basta may sahod. At ang mas nakakabigla? Ang boss ko, si Vince. Mga unang araw sa trabaho, ginawa ko ang lahat para magpakitang gilas. Nag-o-overtime kahit hindi required, nagpapaka-dedicated sa lahat ng tasks. Gusto kong ipakita na hindi lang ako basta babae sa tabi-tabi, pero ang downside? Lagi akong pagod. Minsan gabing-gabi na ako nakakauwi. At isang gabi, habang naglalakad ako pa uwi, may nakasalubong akong 4 na lalaking lasing. Napalunok ako. Ang lalaking nasa gitna, malaki ang katawan, mukha siyang leader nila. At base sa tingin nila sa akin, alam kong may hindi magandang mangyayari. Bumibilis ang tibok ng puso ko. Naglakad ako ng mas mabilis. Pero bago pa ako makalayo, may biglang pumatong na mabigat na kamay sa balikat ko. Napatalon ako. Miss, bakit nag-iisa ka lang? Malalim ang boses niya. Mabigat, parang may halong pananakot. Dumiretso ako sa paghinga. Kailangan kong magpakalakas. Kinuha ko ang kamay niya mula sa balikat ko at sinubukang tanggalin iyon. Kuya, tanggalin mo nga po yan. Masyadong mabigat eh. Tsaka kailangan ko na pong umuwi. Sinubukan kong maging kalmado. Pero tumawa lang siya. At bago ko pa namalayan, hinablot niya ang salamin ko mula sa mukha ko. Shit, wala akong makita. Parang biglang nag-blur ang buong mundo. Kuya, akin na yung salamin ko. Inis kong sabi. Pero imbes na ibalik, tinapakan pa niya ito. Napapikit ako. Okay, Kim, huwag kang iiyak. Huwag kang magpakita ng kahinaan. Dahan-dahan akong yumuko para pulutin ang salamin ko. Pero bago ko pa ito mahawakan, sinipa niya ito palayo. Tangina, gusto ko na lang umiyak. Pero bago pa bumagsak ang mga luha ko, may narinig akong pamilyar na boses. Hoy, anong ginagawa niyo? Napatingin kaming lahat at doon ko siya nakita. Si Vince. Muli. Parang knight in shining armor na dumating para iligtas ako. Bakit ba palagi siyang nasa paligid kapag nasa peligro ako? Lumapit siya, seryoso ang mukha. Anong ginagawa niyo sa kanya? Gusto kong magsalita, pero parang na-stuck ang boses ko sa lalamunan ko. Nagmadali akong lumapit sa kanya at halos mangyak-ngiyak na sinabi, Vince, tulungan mo ako please. Pero bago pa siya makasagot, biglang sinigawan ako ng lalaking bumiktima sa akin. Sabi kong tumahimik ka, di ba? Napapikit ako. Tumulo na ang luha ko, pero bago pa siya makagalaw, narinig ko ang malamig na boses ni Vince. Dude, huwag mo siyang sasaktan. Napatingin ang lalaki sa kanya, nagtataka. Sino ka ba? Ba't ka nakikialam? Tanong ng lalaki. Kung ako sa'yo, umalis ka na dito. Pero hindi na tinag si Vince. Number hindi ako aalis. Just let her go. Kitang-kita ko kung paano nagbago ang ekspresyon ng mga lalaki. Parang bigla silang kinabahan at nang mapagtanto nila kung sino talaga ang kaharap nila, nagtakbuhan sila palayo. Iniwan nila akong nakaluhod sa lupa, hinahanap ko pa rin ang salamin ko. Pero bago ko pa ito mahawakan, may isa pang kamay na dumampot nito. Si Vince. At dahil sabay naming nahawakan ang salamin, nagtagpo ang mga kamay namin.
Mabilis kong binawi ang kamay ko, nailang ako. Pero siya, tahimik lang. Pinunasan niya ang lente ng salamin ko bago ito iniabot sa akin. Nang isinuot ko ito, doon ko lang siya muling nakita ng malinaw. Tinitigan niya ako. Okay ka lang? Tanong niya. Hindi ako makasagot. Parang natroma ako. Parang biglang nanumbalik lahat ng masasakit na alaala. At doon ko lang siya tuluyang naalala. Siya si Vince. Siya ang Vince na nambuli sa akin noon. Siya ang Vince na tumawa habang binabastos ako noon sa harap ng buong klase. Parang biglang bumigat ang dibdib ko. Dahan-dahan akong lumayo sa kanya. Nakakunot ang noo niya, parang may gustong sabihin. Sinubukan niyang hawakan ang balikat ko. Pero bago pa niya magawa, "Wag mo akong hawakan." Sigaw ko. Nagulat siya. "Kagaya ka rin nila, kagaya ka nila." At bago pa niya ako masundan, tumakbo ako palayo. Pag-uwi ko hindi ako mapakali. Sinisisi ko ang sarili ko sa pagsigaw sa kanya. Boss ko siya. CEO siya. At sinigawan ko siya sa gitna ng daan. Ano na lang ang mangyayari bukas? Pero kahit anong pilit kong kumbinsihin ang sarili ko, hindi ko pa rin matanggap. Ang lalaking nagligtas sa akin kagabi ay siya rin palang lalaking sumira sa akin noon. Kinabukasan, pinakalma ko ang sarili ko. Hindi ako pwedeng mawala ang trabaho. Dapat ihiwalay ko ang personal na nararamdaman ko sa trabaho. Kaya pagdating sa opisina, tahimik lang ako. Nagtrabaho ako buong araw, hindi nagpapahalata ng kahit anong emosyon. Pero hindi ko alam, habang nakayuko ako sa trabaho, may isang pares ng mata ang nakatingin sa akin. Si Vince, nasa opisina niya. At sa mga kamay niya, may hawak siyang isang notebook. Pinapaikot-ikot niya ito sa kanyang daliri. At ang nakasulat sa harap nito? Kim's diary. Ang diary na ninakaw niya mula sa akin noon. Noong una hindi ko napansin. Wala akong ideya na hawak-hawak pala ni Vince ang isang bahagi ng nakaraan ko, ang diary ko. Ang pinagtaguan ko ng lahat ng sakit, pangarap at lihim na hinanakit sa mundo. At binasa niya ito. Tahimik akong nagtrabaho. Ayokong makipag-usap. Lalo na kay Vince. Pero hindi ko alam. Pinapanood niya ako. Nagmamasid. At habang ginagawa niya iyon, napansin niyang hindi pa rin nagbabago ang mundo. Naririnig niya ang mga bulungan sa paligid. Bakit ba hindi man lang niya ayusin ang sarili niya? Napakakapal ng kilay. Nag-makeup nga pero mukha namang clown. Tingnan mo yung buhok niya. Grabe, parang alambre. Hindi ba siya marunong magsuklay? Naku, tumatanggap pala sila ng ganito sa kumpanyang to. Narinig niya ang lahat ng iyon. At rinding-rindi siya. Dahil alam niyang noon, isa siya sa mga taong ganyan magsalita. At sa unang pagkakataon sa buhay niya, nagkaroon siya ng isang malinaw na desisyon. Ipapakita niya sa akin na hindi na siya ang Vince na kilala ko noon. Magbabago siya. Para sa sarili niya. Para sa akin. Nakakagulat. Hindi ko alam kung anong mas ikinagulat ko, ang sigaw ni Sir Vince sa opisina o ang pagkakaupo niya ngayon sa tabi ko. Kanina lang, tumigil ang buong opisina nang bigla siyang sumigaw. Siya nga pala, sa mga hindi nagtatrabaho habang office hours, pwede bang mag-resign na lang kayo kung magmamarites lang ang gagawin niyo dito? Ang kumpanyang ito ay hindi para sa mga tsismosa. At sa isang iglap, natahimik ang lahat. Napansin kong panay ang iwas niya ng tingin sa akin, pero ramdam kong para sa akin ang ginawa niya. At hindi ko alam kung anong mararamdaman ko doon. Isang araw pumunta ako ng parlor. Kasi may tumawag sa akin nung isang araw, nagsabing nanalo raw ako ng libreng makeover. Hindi ko maalala kung kailan ako sumali sa ganoong promo, pero dahil sayang naman, nagdesisyon akong puntahan. Pagdating ko sa parlor, halos hindi ako makapasok. Mukhang pangmayaman. Mukhang hindi ako bagay dito. At lalo pa akong kinabahan nang biglang lumabas ang isang baklang manager at tuwang-tuwa akong sinalubong. Hi! So ikaw pala si Kim Sanchez. Nako girl, wag mo nang tanungin pa. Halika na, aayusan na kita kaagad. Bago pa ako makatanggi, hinawakan na niya ang buhok ko. At bago ko pa iproseso ang nangyayari, biglang bumukas ang pinto. At pumasok si Vince. Si Sir Vince. Naka V-neck lang at jeans, pero parang modelong dumaan sa harapan ko. Napatanong ako, bakit nandito siya? Coincidence? Ang baklang manager, mukhang kilala siya.
Sir, magpapaayos po ba kayo? Tanong nito kay Vince. Pero imbes na sumagot, tumingin lang si Vince sa akin at ngumiti. Ngumiti. At parang iba ang ngiting iyon. Bigla akong nag-iwas ng tingin. Ayokong batiin siya. Ayokong ipakita na naapektuhan ako. Pero wala akong choice. Sir Vince, andito po pala kayo. Hi! At ngumiti siya ulit. Mas lalo akong nataranta. Ano bang nangyayari sa kanya? Bakit ganyan siya ngumiti? Nakakapagtaka. Lumayo ako sa kanya. Pero tumabi siya sa akin. At saka nagtanong, anong ginagawa mo dito, Kim? Hindi ko alam kung bakit pero parang nabulunan ako sa sariling laway bago nakasagot. Nanalo daw ako ng free makeover, sir. Sayang naman kaya nandito ako. Ngumiti siya ulit. At sa ngiti niyang iyon parang may alam siya na hindi ko alam. Good, sabi niya. Sasamahan na lang kita. Napalunok ako. Ano, sir? Hindi na po, sayang lang oras niyo. Matagal po siguro to. Pero bago pa siya makasagot, sumabat ang baklang manager. Hey naku girl, payagan mo na si Sir Pogi. Sasamahan ka na nga eh. Bahala ka pag ginabi ka mamaya, delikado na dyan sa labas. At dun ko lang napagtanto ang isang bagay. Si Vince. Si Sir Vince. Ang boss ko. Ang lalaking nambuli sa akin noon. Siya ang may pakana ng lahat ng ito. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Kanina lang, ordinaryong araw lang ito para sa akin. Ngayon, biglang nandito ako sa isang parlor, nakaupo sa harap ng salamin habang pinaplano ng isang buong team kung anong hairstyle at makeup ang babagay sa akin. At higit sa lahat, kasama ko si Vince. Si Sir Vince. Ang boss kong mahilig mamuna pero ngayon parang mas abala pa siya kaysa sa mga stylist sa pagdedesisyon kung ano ang bagay sa akin. Nakakailang. Bakit siya nakikialam? Pero wala akong nagawa. Nagsimula na ang Operation Makeover na hindi ko alam kung paano ko napasukan. Si Vince nandoon lang, nakaupo, at hindi tinatanggal ang tingin sa akin. Lalo akong na-conscious. Parang gusto kong takasan ang sarili kong reflection sa salamin, pero huli na ang lahat. Matapos ang halos 3 oras ng paggupit, pagtina, pagsuklay, at kung ano-anong nilagay sa mukha ko, tapos na rin. At nang iharap ako ng manager sa salamin, hindi ako makapaniwala. Ako ba talaga to? Hindi na ang dating Kim na nakasalamin at mukhang hindi inaalagaan ang sarili. Sa harap ko ngayon, isang babae na may makintab na wavy hair, maayos na kilay, at natural-looking na makeup. Ang balingkinitan kong katawan, hindi na nakatago sa luma at luwag-luwag na damit. Parang ibang tao. Hindi lang ako ang nagulat. Si Vince? Parang natulala. Para siyang napatigil, bahagyang nakabuka ang labi, at kitang-kita ko kung paano kumislap ang mata niya. At sa sandaling iyon pakiramdam ko, hindi lang ako basta empleyado sa paningin niya. Nginitian ko siya, bahagyang nag-aalangan. Sir? Parang natauhan siya. Agad siyang tumikhim at saka lumapit sa manager. Tahimik siyang nagpasalamat dito at pasimpleng nag-abot ng bayad. Siya ang nagbayad? Wala akong oras para magprotesta dahil bago ko pa mailabas ang tanong, bigla siyang lumapit sa akin. Tara na, ngayon naman bibili tayo ng mga damit mo. What? Ano po? Bulalas ko. Bakit naman ako bibili ng damit? Huwag ka nang mag-alala. Mas bagay kung magsusuot ka ng iba bukod pa sa mga sinusuot mo sa office. Tutal, meron naman akong karapatan dahil ikaw ay empleyado ko. Ano daw? Gusto ko sanang tumanggi pero paano ko tatanggihan ng boss ko? Kaya heto ako ngayon, nasa isang mamahaling pamilihan, habang si Vince ay panay kuha ng mga damit. Ako naman naghahanap ng mura-mura. Pero parang may ibang misyon si Vince, lahat ng pinipili niya, branded, mamahalin, at grabe sa stylish. Sa huli, dinala niya ako sa dressing room at pinasuot lahat ng mga pinili niya. Isa-isa kong sinukat. At hindi ko alam kung paano pero lahat ng yon bumagay sa akin. Mula sa eleganteng dress hanggang sa sleek na blazer, kahit ang high heels na hindi ko akalaing maisusuot ko nang hindi natutumba. Wala pang 1 linggo ang nakalipas, hindi ako makapagsuot ng kahit anong fitted na damit. Ngayon, parang ibang Kim na ako. At nang lumabas ako ng dressing room, si Vince, hindi na nagawang itago ang reaksyon niya. Nakatitig lang siya sa akin.
Tila matutunaw siya sa sobrang titig. At sa sandaling iyon, may kung anong init ang pumuno sa dibdib ko. Ano bang nangyayari? Nung natapos na kami sa pamimili, akala ko tapos na ang gabi. Pero nagkamali ako. Hinatid ako ni Vince. At dahil kahit papaano gusto kong suklian ang effort niya, inaya ko siyang magkape. Akala ko tatanggi siya. Pero hindi. Pumasok siya sa unit ko. 8 nagstay. Nahihiya kong inayos ang mga gamit ko. Pasensya na po sir, medyo maliit lang tong unit ko, saka hindi po ganun kagandahan. Ngunit ngumiti lang siya. Kim, neat and clean naman tong space mo. Okay siya. Umupo siya sa sofa, kinuha ang remote at nagsimulang manood ng TV na parang ang normal lang ng lahat. At ako? Nagmadaling magtimpla ng kape, pilit pinapakalma ang sarili. Nang maibigay ko ang tasa sa kanya, nagtagpo ang mga mata namin. At nagtanong siya ng hindi ko inaasahan. So Kim, pwede bang kwentuhan mo ako tungkol sa'yo? Nagkibit balikat ako. Wala naman po akong exciting na ikukwento sir. Pero hindi siya tumigil sa pagtitig sa akin. At sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, nagsimula akong magsalita. Nakita niyo naman po kung anong itsura ko nang pumasok ako sa office niyo. Sa campus namin, ang tawag sa akin dati? Nerd. Matalino nga pero pangit naman. Marami pong bumubuli sa akin noon, hindi lang mga kaklasiko, pati mga taong hindi ko akalaing magagawa yon. Sinulyapan ko siya saglit. Hindi siya kumibo. Pinagpatuloy ko. Hindi po ako matanggap-tanggap sa mga target kong company. Hindi ko makuha ang mga posisyon na gusto ko. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi raw ako good looking. Napalunok ako bago nagpatuloy. Ganito po ba talaga sa mundo, sir? Kahit qualified ako, kahit maganda ang credentials ko, hindi pa rin ako matanggap dahil lang hindi raw ako maganda. Talaga bang pag sinabi nating personality, laging tungkol lang sa physical appearance, paano naman ang ugali? Paano ang sipag? Paano ang talino? Napayuko ako. Naramdaman ko ang bigat sa dibdib ko. At sa katahimikan, naramdaman ko rin ang bigat ng tingin ni Vince sa akin. Nang muli akong tumingin sa kanya, nakayuko na siya. Parang may iniisip. O baka, pinagsisisihan niya ang isang bagay. Hindi ko alam kung ano. Kanina lang ordinaryong araw lang ito para sa akin. Ngayon biglang nandito ako sa isang parlor, nakaupo sa harap ng salamin habang pinaplano ng isang buong team kung anong hairstyle at makeup ang babagay sa akin. At higit sa lahat, kasama ko si Vince. Si Sir Vince. Ang boss kong mahilig mamuna pero ngayon parang mas abala pa siya kaysa sa mga stylist sa pagdedesisyon kung ano ang bagay sa akin. Nakakailang. Bakit siya nakikialam? Pero wala akong nagawa. Nagsimula na ang Operation Makeover na hindi ko alam kung paano ko napasukan. Si Vince, nandoon lang, nakaupo. At hindi tinatanggal ang tingin sa akin, lalo akong na-conscious. Parang gusto kong takasan ang sarili kong refleksyon sa salamin, pero huli na ang lahat. Matapos ang halos 3 oras ng paggupit, pagtina, pagsuklay, at kung ano-anong nilagay sa mukha ko, tapos na rin. At nang iharap ako ng manager sa salamin, hindi ako makapaniwala. Ako ba talaga to? Hindi na ang dating Kim na nakasalamin at mukhang hindi inaalagaan ang sarili. Sa harap ko ngayon, isang babae na may makintab na wavy hair, maayos na kilay at natural looking na makeup. Ang balingkinitan kong katawan, hindi na nakatago sa luma at luwag-luwag na damit. Parang ibang tao. Hindi lang ako ang nagulat. Si Vince, parang natulala. Para siyang napatigil, bahagyang nakabuka ang labi at kitang-kita ko kung paano kumislap ang mata niya. At sa sandaling iyon, pakiramdam ko, hindi lang ako basta empleyado sa paningin niya. Nginitian ko siya, bahagyang nag-aalangan. Sir? Parang natauhan siya. Agad siyang tumikhim at saka lumapit sa manager. Tahimik siyang nagpasalamat dito at pasimpleng nag-abot ng bayad. Siya ang nagbayad? Wala akong oras para magprotesta dahil bago ko pa mailabas ang tanong, bigla siyang lumapit sa akin. Tara na, ngayon naman bibili tayo ng mga damit mo. What? Ano po? Bulalas ko. Bakit naman ako bibili ng damit?
Huwag ka nang mag-alala. Mas bagay kung magsusuot ka ng iba bukod pa sa mga sinusuot mo sa office. Tutal, meron naman akong karapatan dahil ikaw ay empleyado ko. Ano daw? Gusto ko sanang tumanggi pero paano ko tatanggihan ang boss ko? Kaya heto ako ngayon, nasa isang mamahaling pamilihan, habang si Vince ay panay kuha ng mga damit. Ako naman, naghahanap ng mura-mura. Pero parang may ibang misyon si Vince. Lahat ng pinipili niya, branded, mamahalin, at grabe sa stylish. Sa huli, dinala niya ako sa dressing room at pinasuot lahat ng mga pinili niya. Isa-isa kong sinukat. At hindi ko alam kung paano pero lahat ng yon bumagay sa akin. Mula sa eleganteng dress hanggang sa sleek na blazer, kahit ang high heels na hindi ko akalaing maisusot ko nang hindi natutumba. Wala pang isang linggo ang nakalipas, hindi ako makapagsuot ng kahit anong fitted na damit. Ngayon, parang ibang Kim na ako. At nang lumabas ako ng dressing room, si Vince, hindi na nagawang itago ang reaksyon niya. Nakatitig lang siya sa akin. Tila matutunaw siya sa sobrang titig. At sa sandaling iyon, may kung anong init ang pumuno sa dibdib ko. Ano bang nangyayari? Nung natapos na kami sa pamimili, akala ko tapos na ang gabi. Pero nagkamali ako. Hinatid ako ni Vince. At dahil kahit papaano gusto kong suklian ang effort niya, inaya ko siyang magkape. Akala ko tatanggi siya. Pero hindi. Pumasok siya sa unit ko. 8 nagstay. Nahihiya akong inayos ang mga gamit ko. Pasensya na po sir, medyo maliit lang tong unit ko saka hindi po ganun kagandahan. Ngunit ngumiti lang siya. Kim, neat and clean naman tong space mo. Okay siya. Umupo siya sa sofa, kinuha ang remote at nagsimulang manood ng TV na parang ang normal lang ng lahat. At ako? Nagmadaling magtimpla ng kape, pilit pinapakalma ang sarili. Nang maibigay ko ang tasa sa kanya, nagtagpo ang mga mata namin. At nagtanong siya ng hindi ko inaasahan. So Kim, pwede bang kwentuhan mo ako tungkol sa'yo? Nagkibit balikat ako. Wala naman po akong exciting na ikukwento sir. Pero hindi siya tumigil sa pagtitig sa akin. At sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, nagsimula akong magsalita. Nakita niyo naman po kung anong itsura ko nang pumasok ako sa office niyo. Sa campus namin ang tawag sa akin dati? Nerd. Matalino nga pero pangit naman. Marami pong bumubuli sa akin noon, hindi lang mga kaklasiko, pati mga taong hindi ko akalaing magagawa yon. Sinulyapan ko siya saglit. Hindi siya kumibo. Pinagpatuloy ko. Hindi po ako matanggap-tanggap sa mga target kong company, hindi ko makuha ang mga posisyon na gusto ko. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi raw ako good looking. Napalunok ako bago nagpatuloy. Ganito po ba talaga sa mundo, sir? Kahit qualified ako, kahit maganda ang credentials ko, hindi pa rin ako matanggap dahil lang hindi raw ako maganda? Talaga bang pag sinabi nating personality, laging tungkol lang sa physical appearance? Paano naman ang ugali? Paano ang sipag? Paano ang talino? Napayuko ako. Naramdaman ko ang bigat sa dibdib ko. At sa katahimikan, naramdaman ko rin ang bigat ng tingin ni Vince sa akin. Nang muli akong tumingin sa kanya, nakayuko na siya. Parang may iniisip. O baka, pinagsisisihan niya ang isang bagay. Hindi ko alam kung ano. Hindi ko alam kung bakit siya ganito. Kanina lang, nagbago ang buong itsura ko sa isang iglap. Ngayon heto si Vince, pinapayuhan ako. Huwag mo na lang pansinin yung mga judgmental na tao. Ang importante, isipin mo kung paano ka mag-grow as a person. Ngayon, nagkaroon ka na ng ultimate makeover. Ipakita mo sa kanila na kaya mong makipagsabayan, na hindi ka na yung dating Kim na basta na lang nila maaapakan. Napatitig ako sa kanya. Bakit ba niya ginagawa to? Salamat Sir Vince, sabi ko ng taos-puso. Pero, bakit mo ba ginagawa to? Saglit siyang natahimik, at sa panahong iyon, para bang may bumabagabag sa kanya. Ayaw pa ngang umuwi ni Vince. Nagpumilit na ako pero wala akong nagawa. At heto kami ngayon, magkatabi sa maliit kong sala, nanonood ng isang love story sa Netflix, Meteor Garden. Natuwa ako sa istorya. Nagustuhan ko ang chemistry ng mga bida. Kinilig ako sa mga sweet moments. Pero may isang bagay akong hindi inaasahan.
Si Vince. Tahimik lang siyang nakatingin sa akin. Hindi ko alam kung ilang beses ko na siyang nahuling nakamasid habang ako'y natutuwa sa pinapanood namin. At nang dumating ang isang scene, isang halikan, isang bed scene, napansin kong nag-iinit ang tingin niya. Biglang nagbago ang atmosphere. Biglang lumapit si Vince sa akin. Nagkatinginan kami. At sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, parang sumikip ang dibdib ko. Sir, ano pong ginagawa niyo? Tanong ko, kumunot ang noo. Ngunit ang sagot niya, shh! At bago pa ako makapagsalita, hinalikan niya ako. Huminto ang mundo ko. Noong una, gusto kong magpumiglas. Gusto kong pigilan siya. Pero bakit parang hindi ko magawa? Ngunit sa sandaling iyon, isang tanong ang bumangon sa isip ko. Ginagawa niya ba ito dahil maganda na ako? Kung pangit pa rin ako, hahalikan pa rin ba niya ako? At sa dami ng emosyon na bumalot sa puso ko, bigla akong natauhan. Tinulak ko siya. Napaatras si Vince, kita sa mukha niya ang pagtataka. What's wrong? Napayuko ako, nanginginig ang mga kamay. At sa unang pagkakataon, diretsahang tinanong ko siya. Bakit mo to ginagawa? Why are you confusing me? Ginagawa mo lang ba ito dahil ganito na ang itsura ko? If I know, isa ka rin sa mga diring-diri sa itsura ko dati. Natahimik siya. At sa titig niyang puno ng emosyon, nakita kong hindi siya sigurado kung paano ako sasagutin, pero sa huli, bumuntong hininga siya, at napasigaw. Because I like you. Gusto kita, Kim. Matagal na. Naguluhan ako. Matagal na? Pero paano? Mag-iilang buwan pa lang ako sa kumpanya. Anong ibig mong sabihin? Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag, pero sa huli, tila nagdesisyon siyang aminin ang lahat. Dahan-dahan bumunot siya ng isang bagay mula sa kanyang bag, isang maliit lumang notebook, at nang makita ko ito parang nanlamig ang katawan ko. The diary ko yan. Nanlaki ang mga mata ko, hindi ako makapaniwala. Paano mo nakuha yan? Hawak niya ito ng mahigpit. Isa to sa mga dahilan, pero bago ko pa ito kinuha, inoobserbahan na kita, at mas lalo kitang nakilala dahil dito. Hawak niya ang kamay ko. At nang tinitigan niya ako sa mata, dama ko ang tindi ng emosyong pinapakita niya. Kim, mabuti kang tao. Dati pa, kahit na may hindi magandang nangyari sa iyo noon, hindi mo hinayaang baguhin ka noon. Alam kong nasaktan kita noon, at alam kong nagdulot sa iyo ng trauma ang ginawa ko. Pero sana, kahit papaano, mabigyan mo ako ng pagkakataong bumawi. Nanginig ang puso ko. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko, galit, takot, saya, o baka may parte ba ng puso ko na gusto siyang paniwalaan? At sa unang pagkakataon, hindi ko alam ang sagot. Hindi ko alam kung dapat ba akong magpasalamat. Hawak ko ngayon ang diary ko, ang pinaka-personal kong pag-aari. Matagal na itong nawala, at ngayon nasa kamay ni Vince. Bakit? Hinablot ko ito mula sa kanya. Napansin kong maayos pa rin parang inalagaan niya pero hindi iyon ang punto. Bakit nasa iyo to? Hindi mo ba alam na invasion of privacy yan? Nabasa mo lahat ng sikreto ko dito. Napayuko siya. I'm sorry, Kim. Sinubukan ko namang ibalik yan dati. Pero natutorpe ako. Siya? Natutorpe? Napatawa ako, hindi dahil sa tuwa kundi sa inis. Ikaw? Mr. Vince? Sikat? Natutorpe? At hindi ako malapitan? Nagpapatawa ka ba? Tumingin siya sa akin seryoso. Kaya nga sinasabi ko sa'yo, Kim, na gusto talaga kita. Natahimik ako. Kaya nga ako natutorpe dati. Sinikap kong intindihin ang mga sinabi niya, pero may isang bagay na hindi ko matanggap. Gusto mo ako, pero hindi mo sigurado kung kaya mong tanggapin ang itsura ko noon, kaya ka nagpadala ng kunwari free makeover? Bakit? Naiirita ka na ba sa mukha ko noon? Kim, hindi yan ang gusto kong gawin, at hindi yun ang rason ko. Please, pwede ba? Tigilan mo na ang pag-iisip ng mga negative? Maniwala ka naman sa sarili mo at sa mga taong concerned sa'yo. Nagpatuloy siya. Oo, nagkamali ako dati, pero hindi ibig sabihin nun na dapat i-judge mo ako ngayon sa kung anong intensyon ko sa'yo. Masakit, Kim. Masakit na kahit anong gawin ko, kahit anong effort ko, iniisip mo pa rin na ginagawa ko to para lang sa itsura mo. Hindi ko alam kung anong sasabihin. Isipin mo to, Kim.
Malalim ang boses niya, may hinanakit. Paano ka mamahalin ng iba kung hindi mo minamahal ang sarili mo? Hindi ako makapagsalita. Parang sinampal ako ng katotohanan. At dahil sa komprontasyong iyon, doon nagsimula ang tampuhan namin ni Vince. Parang aso't pusa. Mula noon, hindi na kami halos nagpapansinan sa personal. Nag-uusap lang kapag may kailangang trabaho. Wala na yung usual niyang pag-aalok ng kape. Wala na yung simpleng good morning Kim. Wala na yung pagiging sobrang maalaga niya. At sa hindi ko maintindihang dahilan, may kulang. Akala ko gusto kong mawala siya sa paligid ko. Pero bakit parang may hinahanap-hanap ako? Mas lalo akong naiinis sa sarili ko. Tama ba ang ginawa ko? Sobra ba akong nag-react? Oo, mali siya dati. Pero hindi ba lahat ng tao may pagkakataong magbago? At kung nag-effort naman siya, hindi ba dapat iyon din ang tinitingnan ko? Sa kabilang banda, napansin kong naging abala na lang si Vince sa trabaho niya. Wala na siyang oras para sa mga effort na sinasabi niya noon. At hindi ko alam kung bakit may kurot iyon sa puso ko. Pero isang umaga, nagbago ang lahat. Pagkapasok ko sa opisina, Miss Kim Sanchez, halika dito. Na-freeze ako. Wala pang isang minuto akong nakaupo. Ano na naman to? Lumingon ako sa kanya, ang CEO ng kumpanyang pinapasukan ko. Matigas ang mukha niya, pero may bahid ng kasiyahan sa mga mata niya. You are 6 minutes late, anya, nakapamulsa. Ha? 6 minutes? Madalas namang late ang iba, pero bakit parang ako lang ang pinapansin? Bakit ka late? Dagdag niya. Tila gusto niya pahabain ang pag-uusap namin. Kita ko sa tingin niya, hindi dahil concerned siya kundi dahil gusto lang niya akong asarin. Gusto niyang mapansin ko siya. Napalunok ako ng laway. Pasensya na sir, pautal kong sagot. Na-traffic lang po ako, hindi na po mauulit, pawad po. Tumango lang siya. Dapat lang hindi na maulit, seryoso niyang sabi. Tandaan mo, every late dito sa kumpanya ay may salary deduction. Kapag naka 3 times late ka na o under time, magkakaroon ka na ng first violation. Naintindihan mo ba? Muntik akong mapahagalpak sa tawa. Ang OA. Pinili kong pigilan ng ngiti at tumango na lang. Opo sir, hindi na po mauulit. Napansin kong tila naiinis siya. Siguro dahil hindi ako naapektuhan. At habang papunta ako sa desk ko, narinig ko pa siyang bumulong. Tingnan natin kung hanggang kailan mo ko matiis, Kim. Ngayon, ako naman ang naguguluhan. Gusto ko bang bumalik siya? Gusto ko ba siyang pansinin? O gusto ko lang malaman kung kaya niya akong suyuin pa rin? Isang bagay lang ang sigurado ako. Si Vince pa rin ang bumabagabag sa isip ko. Bakit bigla siyang sumungit? Napakunot noo ako. Sa lahat ng pagkakataon, ngayon ko lang siya nakitang ganito sa opisina. Hindi naman siya dating ganito magalit. Nangangamba tuloy ako. Baka bumalik na naman ang dati niyang ugali. May bipolar ba tong lalaking to? Kanina lang halos magmakaawa siyang paniwalaan ko siya, tapos ngayon parang gusto akong pahirapan sa trabaho. Dahil ba sa ginawa ko sa kanya? Umiling na lang ako. Ayokong isipin na tama ang hinala ko. Pero kakaupo ko pa lang sa workstation ko nang bigla niya ulit akong tawagin. Miss Kim, I encode mo to. Napatitig ako sa makapal na dokumentong iniabot niya. Hindi lang basta makapal, parang isang buong ensiklopedya ang pinapagawa niya sa akin. Ano po? Gulat kong tanong. I encode ko lahat to? Wala po bang soft copies nito? Baka naman po meron na, aayusin ko na lang, para naman hindi ako maging inefficient ngayon. Seryoso akong tumingin sa kanya. Ang dami ko pa pong gagawin ngayon, sir. Biglaan lang po kasi to. Mas marami pa akong priority na dapat gawin. Akala ko maintindihan niya. Pero nanlaki ang mata ko nang biglang tumalim ang tingin niya sa akin. Patay. Nailang ako bigla. Bakit parang kinikilatis niya ako? Tapos, sa malamig na boses, sinabi niya, "Sino ba ang boss mo dito, Miss Kim Sanchez?" Napalunok ako ng laway. At bakit ikaw ang nagdidikta sa akin kung ano ang dapat mong gawin? Napipi ako. Pinasok kita sa trabaho bilang executive assistant ko. Ibig sabihin, susundin mo ang mga ipinapagawa ko sa'yo. Naintindihan mo?
Napakagatlabi ako at dahan-dahang tumango. Hindi na ako sumagot. Hindi ko alam kung na-offend ko siya or sinusubukan lang niya akong asarin. Pero isa lang ang sigurado ako, may something sa kanya ngayon. At hindi ko gusto ang energy niya. Baka nga maging impyerno ang buhay ko sa opisina kapag nagpatuloy siya ng ganito. Pero hindi ako pwedeng sumuko. Kailangan ko itong trabaho. Kailangan ko ng pera. Ang tanong lang, hanggang kailan ko kakayanin ang ganitong setup? Sa kabilang banda, si Vince? Habang naglalakad ako pabalik sa mesa ko, napansin kong napahawak si Vince sa kanyang noo. Napabuntong hininga siya, parang pinagsisihan ang ginawa niya. Hindi niya inaasahan na lalaban ako ng ganun. Iba na nga ako ngayon. Hindi na ako yung Kim na tahimik lang. Hindi na ako yung Kim na kaya niyang tapakan. Uwian na naming sa opisina at may bigla akong narinig na pamilyar na boses. Bigla akong napahinto. May lumapit sa akin, isang matangkad at gwapong lalaki na may malapad ng ngiti. Si Simon. Uy Kim, na-miss kita. Bakit ngayon ka lang nagpakita sa akin? Napakunot noo ako. Aba, ikaw nga dyan ang hindi nagpapakita Busy ka na yata sa pagiging atleta mo. Medyo nagtatampo ako pero totoo naman. Ang tagal naming hindi nagkita ni Simon, ang best friend ko simula nung bata. Medyo pero na-miss kita. At bago pa ako makaiwas, ginulo na naman niya ang buhok ko, gaya ng nakasanayan niya noon. Simon, sigaw ko, pero natawa rin ako. Wala pa ring pinagbago, si Simon pa rin yung makulit at sweet kong best friend. Pero hindi ko alam, may isang pares ng matang matalim na nakatingin sa amin. Si Vince, biglang tunog ng bakal, bigla na lang may kalabog na tunog mula sa may poste. Napalingon kami ni Simon, at doon nakita ko siya. Si Vince. Nagtaas ako ng kilay. Vince, anong ginagawa mo dito? Para siyang natigilan. Kitang-kita ko ang gulat sa mukha niya. Napadaan lang. Pautal niyang sagot. Papunta na kasi ako sa kotse ko tapos may nakita akong nagkaharutang dalawang pusang naghaharutan. Tapos nung tiningnan ko, ayun, biglang tumakbo eh. Napansin kong pinipilit niyang gawing casual ang tono niya pero seryoso ba siya sa palusot niya? Nakangisi na lang si Simon. Vince pare, ikaw ba yan? Long time no see Bati ni Simon. Tumuwid nang tayo si Vince, halatang gusto niyang itago ang pagkailang niya. Pare, long time no see, sagot niya. Pero ramdam kong may kung anong tono sa boses niya. Parang sarcastic, tapos tinitigan niya si Simon mula ulo hanggang paa bago nagsalita ulit. You look good Sinuklian lang siya ni Simon ng isang simpleng ngiti. Pero biglang sumingit si Vince. Kamusta na pala kayo ni Althea? Naalala ko lang, medyo close din kasi kami ng babaeng yon eh. Biglang nanlamig ang hangin. Napatingin ako kay Simon na halatang nagulat. Napangiti siya ng pilit. Pasensya ka na pare, sabi niya. Pero 2 weeks ago lang, naghiwalay na kami ni Althea. Nagulat ako. Ano? Bakit hindi niya man lang sinabi sa akin? Simon, bakit hindi mo man lang sinabi? Kamusta ka? Bakit kayo naghiwalay? Sunod-sunod kong tanong. Tumawa lang siya ng mahina. Siguro sabihin na lang natin na hindi kami para sa isa't isa. Tapos bigla niyang tinapunan ng tingin si Vince bago bumaling sa akin. At malay mo, tayong dalawa pala. Nanigas ako. Ano raw? Tayong dalawa? Ramdam kong napatingin si Vince sa akin. Hindi ko siya makita ng diretsyo pero parang nag-aapoy ang presensya niya sa tabi ko. Napasulyap ako sa kanya at doon ko nakita. May kakaiba sa mukha niya. Para siyang naiinis? Para siyang nagseselos? Kailangan kong tapusin to. Simon, putol ko. Doon na lang tayo sa amusement park magkwentuhan. Tumingin ako kay Vince. Sir Vince, mauna na po kami Baka naistorbo na po namin kayo. Ramdam ko ang matigas niyang tingin bago siya ngumiti, pero hindi totoo ang ngiti niya. Sige, mag-enjoy kayo sa date niyo Biglang sumabat si Simon. Oo naman pare, ide-date ko talaga tong si Kim. At bago pa ako makaiwas, ginulo na naman niya ang buhok ko. Hayop ka talaga Simon. Napairap ako. Hindi kami magde-date sir. Correction lang. Sabay hila kay Simon palayo.
Ayoko nang tumagal pa ron. Kailangan kong umalis bago pa lumala ang tensyon. Habang papasok kami sa kotse ni Simon, narinig ko na lang ang pagharurot ng sasakyan ni Vince. Bitter si Vince? Tahimik akong nakatingin sa labas ng bintana habang nagda-drive si Simon. Bigla siyang humagikgik. Uy Kim, anong ibig sabihin nun ha? Napakunot noo ako. Anong sinasabi mo? Napangisi siya. Yung nangyari kanina, sagot niya. Halata namang ang bitter-bitter nung Vince eh. Nanlaki ang mata ko. Bitter? Oo naman, kitang-kita ko. Lalo nung sinabi kong baka tayong dalawa pala. Para siyang gustong sumabog. Natahimik ako. Bitter ba talaga si Vince? Hindi kaya nagseselos siya? Nagseselos siya, Kim. Napakunot noo ako sa sinabi ni Simon. Ano? Anong pinagsasabi mo? Hindi nagseselos si Vince, no. Ganon lang talaga siya. Parang habit na niyang inisin ako at saka bulihin. Napabuntong hininga si Simon, halatang inis na sa katangahan ko. Alam mo Kim, matagal na tayong magkaibigan, di ba? Seryoso niyang sabi. At alam ko rin bumasa ng ugali at kilos ng tao. Hindi mo ba talaga napansin kanina na ang bitter-bitter ni Vince? Napatingin ako sa kanya, pero hindi ako makasagot. Bakit ba ayaw mong buksan yung mga mata mo? Dagdag pa niya. Alam mo, sa tingin ko, may gusto yun sa'yo. Napapitlag ako. Ha? Anong sinasabi mo? Pero sa loob-loob ko, bumalik sa isip ko ang gabing umamin sa akin si Vince. Kim, gusto kita. Noong sinabi niya yon, ang unang ginawa ko, pinagtawanan siya. Hindi ko siya pinaniwalaan, hinusgahan ko pa siya. Paano siya magkakagusto sa akin? Napabuntong hininga ako. Napansin ni Simon ang tahimik kong reaksyon, kaya bigla siyang nagsalita. Alam ko yung reaksyon mo na yan, Kim. May iniisip ka. Sabihin mo na sa akin. Umiling ako. Wala. Napailing din siya, halatang hindi naniniwala. Umamin kasi siya sa akin. Ano? Nagulat si Simon. Tumango ako. Bakit parang di ka naman mukhang masaya? Tanong niya, nakatitig sa akin. Napayuko ako. Hindi ko kasi alam eh. Sandaling natahimik si Simon pero maya-maya bumuntong hininga siya at ihininto ang sasakyan sa gilid ng daan. May gusto siyang sabihin. Kim, may matagal na akong gustong sabihin sa'yo. Tumingin ako sa kanya. Alam mo ba, nung college tayo, nagsimula na siyang magkwento. Naalala mo ba yung minsang binuli ka ni Vince at ipinagtanggol kita? Napaisip ako. Oo. Noong panahong yon, akala ko wala lang kay Vince pero sabi ni Simon, simula noon, napansin ko na ang kakaibang tingin niya sa'yo. Kakaibang tingin? Oo, Kim. At alam mo ba, lagi kanyang tinatanong sa akin, yung pasimple lang. Pero ako, nahahalata ko. Parang biglang lumakas ang tibok ng puso ko. Lagi akong tinatanong ni Vince kay Simon? Dati, nakukulitan na nga ako sa kanya eh, natatawang sabi ni Simon. Sabi ko nga sa kanya, dumiretso na lang siya sa'yo pero hindi niya magawa. Ang gwapo pero ang torpe. Napangiti ako ng bahagya. Hindi lang yun. Nagpatuloy si Simon. Naalala mo dati, kapag hindi ka nakakapag-breakfast dahil busy ka sa review, may nagpapadala sa'yo ng pagkain. Bigla akong napatingin sa kanya. Siya yun? Oo, sagot ni Simon tumatawa. Yung clubhouse sandwich na sinasabi kong ako ang nagbigay, siya talaga ang may dala noon. Pinapabigay niya sa akin kasi ayaw niyang malaman mo na galing sa kanya. Parang may bumalot na init sa puso ko. Si Vince pala yon? At hindi lang yon. Kapag hindi ka nakatingin at inaasar ka ng mga kaibigan niya, siya yung palaging nagtatanggol sa'yo, Kim. Nanlaki ang mata ko. Si Vince? Tumango si Simon. Oo, Kim. Simula noon, pinanood ko na ang kilos niya. Ilang beses niyang sinubukang lumapit sa'yo, pero lagi siyang nauudlot. Kaya nga, nung tinawagan mo ko at sinabing nagtatrabaho ka sa kumpanya niya, kinutuban na ako. Hindi ako nakapagsalita. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Nalaman ko lang ngayon, lahat ng panahong inakala kong wala siyang pakialam. Mali ako. Dati pa lang may gusto na siya sa akin. Ang mas nakakagulat? Alam mo Kim, dati crush kita. Napatingin ako agad kay Simon. Tumawa siya.
Oo, seryoso ako, pero tanggap ko na, kasi alam ko na kung sino talaga ang itinadhana para sa'yo. Napabiro akong ngumiti. Grabe ka naman, wag mong sabihin umaamin ka rin sa akin ngayon? Natawa siya ng malakas. Hindi uy, past na yun. Pero ito ang masasabi ko, biglang naging seryoso ang tono niya. Kim, kung ano man ang sinisigaw ng puso mo, sundin mo na bago pa mahuli ang lahat. Hindi ako makatulog. Paulit-ulit kong iniisip ang sinabi ni Simon, lahat ng ginawa ni Vince, lahat ng palihim niyang pagpapahalaga. Hindi ko na maitatanggi. Gusto ko rin siya. Pero hindi dahil gusto niya ako. Matagal ko na rin siyang gusto. Matagal ko lang itinanggi. At ngayon, alam ko na ang gagawin ko. Lunes. Buong weekend akong nag-isip. Ngayon handa na ako. Haharapin ko si Vince. At handa na akong umamin. Kinakabahan ako. Pero ngayon lang ako naging ganito katapang. Dahil sa unang pagkakataon. Handa na akong sumugal sa pagmamahal. Wala si Vince? Napakunot noo ako. Dali-dali akong pumasok sa opisina niya pero wala siya ron. Ang aga ko naman yata para sa boss ko. Pero hindi siya nalilate. Bakit kaya wala pa siya? Ay, iha. Napalingon ako nang may tumawag sa akin. Isa sa mga matagal ng utility staff sa opisina. Hinahanap mo ba si Sir Vince? Tanong niya. Tumango ako. Nako, kanina pa yun umalis eh. Madaling araw pa nandito. Madaling araw? Naguluhan ako. Nag-prepare siya para sa flight niya. Bigla akong natigilan. Flight? Ano pong flight ate? Manang sabihin niyo naman po sa akin oh, baka po may nalalaman kayo. Napailing siya pero sumagot din. Nako, magtatagal ata yun sa ibang bansa eh. May mga business meetings. Ang alam ko, pagsasabay-sabayin na niya lahat, kaya kung saan-saan siyang bansa pupunta. Bigla akong kinabahan. Gaano katagal po siya mawawala? Mga 3 buwan ang dinig ko kanina habang may kausap siya sa telepono. 3 buwan? Ano po, 3 buwan? Halos mapasigaw ako. Buti na lang wala pang ibang tao sa floor namin. Kung hindi, nakakahiya. Napatingin sa akin si Manang parang naawa. Kung importante yang sasabihin mo, bakit hindi mo na lang siya habulin? Anya, parang biglang tumigil ang mundo ko. Habulin si Vince? Kung ako sa'yo, aalis na ko dito ngayon din. Mas lalo pang nilagyan ng pang-udyok ni Manang. Baka maabutan mo pa yon. At parang doon ako natauhan. Manong, bilisan niyo po. Kumakabog ang dibdib ko habang nasa taxi. Buti na lang at may access ako sa calendar ni Vince. Nakita ko ang detalye ng flight niya. May oras pa. Makalipas ang ilang minuto, nasa paliparan na ako. Hindi ko na inisip kung pawisan ako or kung mukha akong taranta. Kailangan kong makita siya. Nagmadali akong pumasok, hinanap ang tamang terminal. At doon ko siya nakita, pa-boarding na siya. Wala na akong pakialam. Tumakbo ako. Vince? Sandali lang. Nagtinginan ng mga tao sa akin, pero wala akong pakialam. Napalingon siya, nagulat. Mabilis siyang lumapit sa akin, may halong pag-aalala sa mukha niya. Shh! Anong problema? Bakit ka sumisigaw? Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. May nangyari bang masama? Nasaan yung gumawa sa'yo ng masama? Sabihin mo sa akin. Nag-aalala talaga siya. Pero wala akong ibang gustong sabihin kundi ito. Aalis ka daw? 3 buwan ka daw mawawala? Tumaas ang kilay niya, nagtataka. 3 buwan? Ganun na nga. Bumuntong hininga siya. Bakit? Tanong niya, halatang naguguluhan. Bakit mo ako sinundan dito? Wala naman akong nakalimutan Biglang natuyuan ako ng laway. Nakakahiya, pero wala nang atrasan to. Nag-ipon ako ng lakas ng loob. Tumitig siya sa akin, naghihintay. May gusto sana akong sabihin sa'yo bago ka umalis. Tumaas ang isang kilay niya. Matagal-tagal rin kasi ang 3 buwan eh. Nilapit niya ang tenga niya sa akin. Sige na, ano yon? Parang nanonood siya sa akin, inaabangan ang sasabihin ko. Naniniwala na ako sa'yo. Naniniwala saan? Eto na. Ang ibig kong sabihin, naniniwala na ako sa'yo nung umamin ka sa akin. Nagulat siya. Pasensya na kung napag-isipan kita ng masama.
Tumingin siya sa akin, parang hindi makapaniwala. Kahit na naramdaman ko naman na naging maganda ang intensyon mo sa akin simula nang pumasok ako sa company, hindi ko pa rin matanggap. Pero huminga ako ng malalim. Naniniwala na ako nung sinabi mong gusto mo ko. Kitang-kita ko kung paano nagningning ang mata niya. Para siyang batang nanalo sa paborito niyang laro. Talaga? Bulong niya. Eh ikaw? Anong nararamdaman mo? Dumadagundong ang dibdib ko. Namumula na ako. Nahihiya. Pero wala nang urungan. Gusto rin kita. Hindi ko alam kung paano ako nagkaroon ng lakas ng loob para sabihin yon. Sa totoo lang, medyo matagal na rin. Nagulat siya. Talaga? Tumango ako. Kinuwento rin sa akin ni Simon ang lahat na kahit noong college, tanong ka ng tanong tungkol sa akin. Napakamot siya ng ulo, halatang nahihiya. Siraulong lalaking yun, may pagkamarites din pala? Natawa ako, pero kahit na nahihiya siya, hindi niya maitago ang saya niya. Hindi ko alam kung paano nangyari, pero bigla niya akong niyakap ng mahigpit. At doon ko naramdaman, ito ang tamang desisyon. Pagkatapos hinawakan niya ang mukha ko, hinalikan niya ako sa noo. Sa ilong. At pagkatapos sa labi. Para kaming nasa pelikula. May mga taong nakakita. May nagpalakpakan pa. Pero wala akong pakialam. Dahil ito ang pinaka-importanting sandali sa buhay ko. Sir, excuse me po? May kumalabit kay Vince. Hindi siya lumingon. Sir, naiwan na po kayo ng eroplano. Bigla siyang natigilan. Ha? Napatigil ako sa tawa. Napatingin kami pareho sa departure gate. Wala na ang mga tao. Nakaalis na ang eroplano niya. Naiwan siya. Napatingin siya sa akin. Ako rin, nakatitig sa kanya. At sabay kaming natawa. Paano na yan? Tanong ko. Ngumiti siya ng malawak. Hindi na mahalaga, mas mahalaga ka. Paano yung business meetings mo? Medyo nag-aalala pa rin ako kahit na masaya ako sa nangyari. Hayaan mo na yon, sagot ni Vince, kaswal na kaswal. Napakunot noo ako. Akala ko ba, importanteng business meetings yon, 3 buwan ka daw mawawala? Bigla siyang tumawa. Sino bang may sabi sa'yo nun? Tanong niya, nangingiti. Si Manang? Natahimik ako. Napailing si Vince, halatang natatawa. Marites yon, bulong niya. Siguro nakita niya yung sitwasyon natin kaya nagkwento lang siya ng kung ano-ano. Nagulat ako. Hindi ka mawawala ng 3 buwan? Napailing siya. Isang gabi lang ako sa Thailand, hindi naman ako magtatagal, tsaka isa pa. Biglang tumigil siya, tinitigan ako ng seryoso. May unfinished business pa ako dito. Kumabog ang dibdib ko. Hindi naman ako duwag, no? Dagdag niya. Para basta-basta talikuran na lang yon. Napakagatlabi ako. At ano yung unfinished business mo? Bulong ko. Ngumiti siya ng matamis. Ikaw, pero ngayon, mukhang okay na. Napakamot na lang ako ng ulo ko. Para akong baliw kanina. Nagsisigaw, nagtatakbo sa paliparan, halos makipagpatayan sa taxi driver sa pagmamadali, tapos isang gabi lang pala siya sa ibang bansa. Pero kung hindi nangyari yon, baka hindi ko rin naamin ang nararamdaman ko. At ngayon, handa na akong sumugal. Sa isang cafeteria malapit sa paliparan. Tahimik kaming nakaupo. Wala nang habol-habol, wala nang sigawan. Tiningnan ako ni Vince. So, paano ba yan? Bulong niya. Ibig sabihin ba nito, tayo na? Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Bakit parang mas nakakakabato kaysa sa pagsigaw ko sa paliparan kanina? Napayuko ako, halos mamula na sa hiya. Pero wala nang atrasan to. Dahan-dahan akong tumango. Yes, boss. Bulong ko. Tayo na. Yes! Napatingin ako sa kanya nang bigla siyang mapatayo, halos mapasigaw sa tuwa. Nakakahawa ang saya niya. Dati, ang iniisip ko sa kanya ay college bully ko. Ngayon, siya ang CEO ko. At siya na rin ang boyfriend ko. Makalipas ang ilang buwan, na-promote ako. Hindi dahil boyfriend ko ang CEO. Dahil sa wakas, may kumpiyansa na ako sa sarili ko. Alam ko na ang worth ko. At ang pinakanatutunan ko sa lahat,
Wala namang taong perpekto. Lahat tayo may flaws. Pero hindi ibig sabihin nun may karapatan tayong manlait ng iba. Dahil hindi lang itsura ang sukatan ng isang tao, kundi ang pagkatao niya. Kaya, huwag tayong maging mapanghusga. Lalo na't hindi natin alam, baka isang araw, ang taong minamaliit mo, siya pala ang magpapahalaga sa'yo. At magpaparamdam kung ano ang totoong ibig sabihin ng pag-ibig.